Dominant Protector. Credit to the author. 5,361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung nandito ka para sa sekta ng Snowsword, maaari ka pa rin naming pag-isipang pagbigyan. Pero dahil sarili mong gawain yan, wala nang masasabi pa. Iyon lang ang masasabi ko. Malaki na ang naipakita naming mukha sa iyo at sa sekta mo. Mag-ingat ka. Paano kung hindi ako umalis? Walang pakialam ang mukha ni Woking. Nang marinig ito, naging pangit ang ekspresyon ni Luther at ng iba pa. Nagbago ang kanilang tono nang sabihin nila, sinumang manggaling sa malayo ay panauhin. Ang aming Green Cloud School sa North Island ay hindi isang lugar na hindi sumusunod sa mga patakaran. Gayunpaman, kung ipipilit mo ang iyong sarili at hamanin ang aming kita, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Pagkasabi niya noon, agad na pinalibutan si Woking ng ilang Golden Core cultivator. Kinabahan din ang iba pang mga disipulo ng Green Cloud School mula sa North Island. Nang walang anumang utos, nagtipon sila mula sa lahat ng direksyon. Alam nilang lahat na si Woking ay isang eksperto sa Golden Core stage. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga ordinaryong disipulo ay hindi maglalakas loob na lumapit ng husto sa kanya. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Green Cloud School sa North Island. Bukod pa rito, narito si Luther at isang grupo ng mga nakatataas sa Golden Core stage, na mas makapangyarihan pa. Siyempre, wala silang dapat ikatakot. Tutal, kung sakaling magkaroon talaga ng away, wala naman silang kailangang gawin. Kung tutuusin, nandoon lang sila para ipakita ang kanilang suporta. Pagkatapos noon, pwede na silang lumabas at magyabang sa iba na nakalaban na nila si Woking dati. Magandang usapan iyon. Ayokong lumaban. Kahit na sinabi iyon ni Woking, hindi niya ginalaw ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang nagkatawang taong walang awang Ice Force ay agad nang nakawala sa kanyang katawan. Ang grupo ng mga Golden Core Stage Expert, kabilang si Luther, ay hindi man lang nagkaroon ng oras para gumanti nang sila ay natabunan ng manipis na yelo. Kung tungkol naman sa mga ordinaryong disipulo sa panlabas na bilog, hindi sila naapektuhan. Kung talagang gagamitin sa kanila ang isang napakalakas at walang awang yelo, tiyak na maraming tao ang mamamatay ngayon. Magiging isang massacre iyon, at walang lugar para sa pagtubos. Gayunpaman, sapat na ito para manginig sa takot ang lahat ng naruroon at hindi na muling maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Lalo na itong nangyari para sa iilang mga nakatataas na Golden Core na pinamumunuan ni Luther. Bagamat ang yelo ay nakatikip lamang sa kanilang ibabaw at hindi ginamit ang tunay nitong kapangyarihan tulad noong nilabanan nila si Jian Feng, ang kanilang lakas ay walang kapantay kay Jian Feng, isang eksperto sa perpektong Golden Core stage. Ang pinakamalakas sa kanila, si Luther, ay nasa tugatog lamang ng huling yugto ng Golden Core. Dahil natatakpan ng yelong ito, pakiramdam ng lahat ay nahulog sila sa isang silong ng yelo. Ang nakapandidiring lamig na ito ay tila nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa, na nagpapanginig sa kanila sa takot. Sa sitwasyong ito, hindi pa kasama ang pagganti, itinuturing ng mahirap kung mapapanatili nila ang kanilang posture at hindi luluhod. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Alam ni Luther na hindi pa rin siya sumusuko. Kahit natakot siya tulad ng iba, ito ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island. Kahit na ang lakas ni Woking ay talagang higit pa sa kanila, hindi siya naniniwala na maglalakas loob itong magseryoso rito. Iyon ay magiging kaaway ng buong sekta ng Berdeng Ulap ng North Island, o kahit ng buong North Island Alliance. Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? Nasabi ko na yan dati, gusto kong makita ang iyong Grand Elder, walang pakialam na sabi ni Woking. Sa tingin mo ba ay makakaharap mo siya ng ganito? Galit na galit si Luther kaya't napangiti siya. Ang kasalukuyang kalagayan niya ay parang napahiya at nagagalit. Tama, ang biglaang pagkilos ng kabilang panig ay talagang ikinagulat niya. Akala niya noong una ay isang bagong junior lamang si Woking sa early Gold Core realm. Hindi niya kailanman inakalang ganoon pala ka-eksperto ang babae. Sa wakas ay napagtanto niya na minamaliit niya ito. Gayunpaman, paano kung minamaliit niya ang kanyang kaaway?
Inisip ba talaga nila na sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaunting lakas at pagbaba ng kanilang kapangyarihan, makakaharap nila ang Grand Elder? Ano ba ang iniisip ng batang ito tungkol sa malaking berdeng ulap na paaralan ng North Island? Inisip ba talaga niya na ito ay isang lugar kung saan maaari siyang kumilos ng kasuklam-suklam? Sumulyap si Wooking sa kanya at sinabing, sa pangkalahatan ay may dalawang uri ng tao. Ang ilan ay may pananaw, at ang ilan ay napagtatanto lamang ito kalaunan. Ngunit nalaman kong ikaw ang ikatlong uri ng tao. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Luther. Hindi ko alam. Walang pakialam na sabi ni Wooking. Sa sobrang pagkasamid ni Luther ay hindi siya nakapagsalita ng matagal. Sinasabi ng lahat na si Wooking ay isang taong walang masabi at walang emosyon. Bakit ba ang talas ng kanyang dila ngayon? Malapit nang makipagtalo si Luther nang biglang kumalat ang isang hindi maipaliwanag na makapangyarihang aura mula sa katawan ni Wooking. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Mas natakot pa sila kaysa noong sila ay nanigas sa lakas ng yelo ni Wooking. Ang aura na ito ay malinaw na sa isang bagong silang na halimaw na may matandang kaluluwa. Muntik nang maihi si Luther sa kanyang pantalon. Nakakatuwa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya inakalang si Wooking, isang batang junior, ay isa ng bagong silang na halimaw na nasa tuktok. Ikaw. Ikaw ba talaga si Wooking? Walang malay na tanong ni Luther. Siyempre, si Wooking ang kasama niya. Kahit hindi niya sabihin ang pangalan niya, makikilala pa rin nila siya. Tutal, siya ang pinuno ng nakababatang henerasyon noon. Halos lahat ng mga nakatataas sa mga sinaunang sekta ay nagbibigay pansin sa kanya, kaya malamang na hindi nila siya makikilala. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Luther na nakarating na si Wooking sa bagong antas ng Soul Stage. Kung tutuusin, nakakagulat ito. Hindi siya pinansin ni Wooking at sinabing, may karapatan ba akong makita ang iyong Grand Elder ngayon? Nagkatinginan ng lahat at nanigas ang tingin kay Luther. Nang sila ay natigilan, inakala nilang kaya pa rin nilang makipaglaban sa kabilang panig sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang bilang at kalamangan sa kanilang sariling kampo. Ngunit ngayong nalaman nilang ang kabilang panig ay isang bagong silang na halimaw, ang katawa-tawang kaisipang ito ay agad na nawala sa kanilang isipan. Ang makipaglaban sa isang matandang halimaw sa entablado ng Nascent Soul, lalo na ang katotohanang apat na Jindan Stage Masters lang ang nasa eksena, kahit na 40 pa ang bilang, mahirap manalo. Dahil sa malaking agwat sa pagitan ng Jindan Stage at Nascent Soul Stage, hindi ito mabubuo sa pamamagitan lamang ng bilang. Iisa lang ang paraan para harapin ang matandang halimaw sa entablado ng Nascent Soul, iyon ay ang palayain ang sarili nilang matandang halimaw sa entablado ng Nascent Soul. Dahil dito, ang katayuan ng isang bagong silang na halimaw na kaluluwa sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ay napakataas kaya't ito ang naging pangunahing simbolo upang masukat ang katayuan ng isang sekta. Hindi na mapigilan, mas malakas ang isang sinaunang sekta na may bagong silang na Soul Old Monster kaysa wala. Kung gusto talaga nilang lumaban, sapat na ang isang bagong silang na Soul Old Monster para lipulin ang kahit sinong ordinaryong sekta. Walang magagawa ang mga ordinaryong sekta na ito para lumaban, ano pa ang magagawa nila? Hindi ko inaasahan na ikaw ang Grand Elder ng Snow Sword Sect. Wala kaming respeto. Napakasama ng ekspresyon ni Luther, pero wala siyang ibang nagawa kundi ang pilitin ang isang ngiti at ngumiti ng may paghingi ng tawad. Ang Grand Elder ang pinakamataas na kinatawan ng isang sekta. Dahil usapin ito ng Grand Elder, usapin din ito ng buong sekta. Maghintay kayo sandali sa reception hall, ire-report ko ito sa Grand Elder ng sekta ko. Pagkatapos sabihin niyon, hindi na naglakas loob si Luther na magtagal pa. Sumenyas siya sa mga nakatataas sa kabilang Golden Core Stage para aliwin si Wooking habang nagmamadali siyang pumunta sa tuktok ng bundok. Anong problema? May progreso ba ang negosasyon? Bakit ka nasa ganoong kalungkot na kalagayan? Hindi napigilan ni Jomar ang pagkunot ng noo nang makita ang hitsura nito. 5,362. Nitong mga nakaraang araw, wala silang naging balanse. Binigyan si Luther ng buong autoridad na pangasiwaan ang negosasyon. Nang makitang humihina ang aura ni Dustin sa bawat araw, lalo siyang nababalisa.
Masasabing inaabangan niya ang personal na disipulong ito na maaaring humawak ng isang magandang posisyon upang magdala sa kanya ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pag-asa ay malinaw na masisira muli. Guro, hindi pa po. Medyo nahiya si Luther. Hindi lang si Jomar ang may mataas na pag-asa sa kanya, kundi pati na rin siya mismo ay nagpipigil ng kanyang enerhiya nitong mga nakaraang araw, naghahandang ipakita ang kanyang mga kasanayan. Sa huli, ang kanyang kalaban sa direktang negosasyon ay si Reggie, na halos ang pinaka-hindi kapansin-pansing miyembro ng Golden Core Stage High Ranking ng Blue Cloud School sa Hilagang Isla. Mapa sa lakas, katayuan, o mga pukano man lang, naniniwala si Luther na kaya niyang talunin ang kabilang panig sa pamamagitan ng 10 streets. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang simple at ordinaryong matandang lalaki ay biglang magiging isang matandang tusong soro na hindi tinatabla ng apoy at tubig pagkatapos umupo sa mesa ng negosasyon. Ano man ang taktika na gamitin niya, palagi siyang masisipa pabalik sa kanyang mga paa. Hindi lang iyon. Ang pangunahing punto ay hindi lang basta-basta manlalaro ng bola si Reggie. Sa bawat pagkakataon, siya ay talagang makatwiran at may katwiran. Walang mahanap na puwang si Luther para pabulaanan siya ng harapan. Napabuntong hininga na lang siya sa kung gaano siya kakakaiba. Hindi mo naman pwedeng husgahan ang isang libro base lang sa pabalat nito, di ba? Napakabagal mo. Medyo hindi mahulaan ang mga titig ni Jomar. Bagamat hindi kailangang pagdudahan ang isang tao, at ang kabilang panig ay siya ring pinakamagaling na personal na disipulo niya, walang dapat pagdudahan, ngunit likas siyang na hinala. Hindi maiiwasan na maghinala siya sa paglipas ng panahon. Bukod dito, mula sa pananaw ni Luther, mayroon siyang ganoong motibo. Kung tutuusin, kung talagang naubos nila si Dustin hanggang sa mamatay, malamang na si Luther ang higit na makikinabang. Oo, binaygo kita. Tiyak na makikipagnegosasyon ako at bibili ng oras para kay Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta. Natakot si Luther dito kaya mabilis niyang ipinahayag ang kanyang katapatan. Sabihin mo nga sa akin, anong nangyari? Sumulyap si Jomar sa kanya. Bagamat hindi nagtamo ng malubhang pinsala si Luther, nasa isang hindi pa naganap na kalagayan siya. Sa buong paaralan ng Qingyuan sa Hilagang Isla, kakaunti lamang ang mga taong maaaring magdulot ng banta sa isang peak late-stage Golden Core cultivator na tulad niya, maliban na lang kung si Terence mismo ang gagawa ng hakbang. Opo, bumisita si Wooking ng Snowsword Sect, at hiniling na makita si Terence. Matapos ko siyang tanggihan, binago niya ang kanyang kahilingan at hiniling na makita ka, Panginoon, magalang na sabi ni Luther. Wooking. Nag-isip sandali si Jomar. May malabong impresyon siya rito at casual na sinabi, hindi ba't isa lang siyang batang kakaabante lang sa Golden Core Stage? Paalisin mo na lang siya. Kailangan mo pa bang iulat ang ganoon kaliit na bagay? Akala ko noong una, pero hindi ko kaya. Isa siyang bagong bihasang soul expert. Hindi ko siya kayang palayasin. Napangiti na lang si Luther ng mapait. Ano? Nascent soul stage. Maging si Jomar ay hindi maiwasang mabigla nang marinig ito. Ang pagsilang ng kahit sinong bagong namumuong soul old monster ay isang malaking pangyayari na maaaring yumanig sa buong maliit na jangho ng sinaunang panahon. Dahil sa matinding kahirapan ng pagpasok sa namumuong soul realm, aabutin ito ng kahit ilang taon. Karaniwan, makakatanggap sila ng balita ng maaga. Paano nagtagumpay ang lalaking ito nang walang ingay? Bukod pa rito, napakabata pa ni Wooking. Maaari kayang isa itong panangga sa usok. Nang makita ang pagkalito ni Jomar, dali-daling sinabi ni Luther, totoo. Personal na naramdaman ng disipulong ito at ng iba pang mga elder ang kanyang chi. Isa nga siyang nascent soul stage master, walang duda. Manguna ka, agad na matigas na sabi ni Jomar. Hindi magsisinungaling sa kanya si Luther tungkol sa mga ganitong bagay. Dahil nakumpirma na niya na ang kabilang panig ay isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa, kailangan niyang personal na magpakita. Kung hindi ito kayang harapin ni Luther ng mag-isa. Hindi siya sapat na kwalipikado. Mabilis na lumitaw si Jomar sa harap ni Wooking. Lumapit siya rito at humajejek, sinasabi ng lahat na si Wooking ng sekta ng Snowsword ay isang walang kapantay na henyo. Hindi ako naniwala noon, pero ngayon, wala akong ibang magawa kundi paniwalaan.
Kung tama ang pagkakatanda ko, ang aking batang kaibigang si Woking ang malamang na pinakabatang bagong dating na eksperto sa soul stage sa kasaysayan ng ating maliit na Jangho noong sinaunang panahon. Binabati kita. Binyubula mo ako. Hindi ako ang pinakabata. Ang maalamat na figure ng inyong sekta, na kilala bilang dakilang emperador, ay dapat na mas bata sa akin, tama ba? Seryosong sabi ni Woking. Agad na naging medyo alanganin ang ngiti ni Jomar. Sinabi niya na ang mga mapang-akit niyang salita ngayon ay para lamang sa pakikipag-usap. Sino ang mag-aakala na ang kabilang panig ay magiging napakawalang pakialam na direktang pabulaanan siya ng personal? Bata pa nga siya. Gusto kong bisitahin ang lolo ng sekta ninyo na si Terence. Sabi niya, ikaw, ang dakilang matatanda, ang kailangang magdesisyon ng personal. Iniisip ko kung kaya mo bang tuparin ang maliit kong kahilingan na ito. Diretso ni Woking sa punto. Ito. Nagkunwaring nag-aalangan si Jomar sa panlabas na anyo, ngunit sa totoo lang, hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso. Si Woking ay isang mainitin ang ulo na hindi alam ang mga patakaran. Hindi lamang niya lubusang binaliwala ang mga nakagawiyang patakaran sa pagbisita sa sekta, kundi pati ang kanyang tono ay napakatigas. Paano biglang naging isang bagong silang na soul expert ang lalaking ito? Gayunpaman, kahit nagmumura siya, hindi ito maipakita ni Jomar sa kanyang mukha. Tutal, ang kabilang panig ay isang talagang eksperto sa entablado ni Nascent Soul. Kahit na mas malakas siya ng kaunti kaysa sa kanya, hindi niya direktang tinalikuran ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging mabait at lumaban ng harapan. Paano kung ang magkabilang panig ay nasugatan sa laban? Isa pa, kahit mapatay niya agad si Woking, tiyak na malubha ang kanyang mga sugat. Pero, huwag mong kalimutan na may isa pang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Realm sa Snow Sword Sect bukod kay Woking. Kung pupunta siya para maghiganti, paano niya ito haharapin? Sa maliit na Jangho ng sinaunang panahon, ang bawat bagong silang na halimaw na may kaluluwa ay katumbas ng isang sandatang nuclear sa sekular na mundo. Hindi sila dapat umatake ng madali. Kung hindi, ito ay magiging isang digmaang pandaigdig na hindi matatapos hanggat hindi namamatay ang isa sa kanila. Para sa bawat sekta na kasangkot, iyon ay magiging isang hindi matiis na sakuna. Ikaw ang Grand Elder, huwag mong sabihing wala kang autoridad na gawin iyon. Nakasimangot na sabi ni Woking. Hehe, nagbibiro ka siguro, kaibigan. Siyempre may kapangyarihan akong gawin iyon, pero si Terence ay kasalukuyang nag-iisa sa paakyat na bangin. Kahit ako ay hindi maaaring makaabala sa kanya, dahil maaaring may hindi maisip na mga kahihinatnan. Sa palagay ko, kung talagang gustong makita ng kaibigang ito si Lolo Ulo May-ari Tego, bakit hindi ka maghintay muna? Pabaya na sabi ni Jomar. Teka. Tinaas ni Woking ang kanyang kilay. Tama, hindi pa nakakapunta ang munting kaibigan ko sa Green Cloud School ng North Island ko. Sa panahong ito, maaari kang maglakbay at maranasan ang mga lokal na kaugalian ng North Island ko. Kapag lumabas na mula sa pag-iisa ang martial lord na si Tego, natural na magpapadala ang matandang ito ng isang tao para ipaalam sa iyo sa lalong madaling panahon. Ano sa palagay mo, munting kaibigan? Mungkahi ni Jomar. Bangulong sandali si Woking sa sarili, at sa wakas ay tumango. Kung hindi lang dahil sa kakaakyat pa lang niya sa bagong antas ng soul stage, at ang kanyang lakas at kaharian ay hindi pa ganap na napapatatag, kahit na makaharap niya ang isang veterano at bagong silang na halimaw na tulad ni Jomar, maaari pa rin niyang pilitin ang kanyang daan patungo sa bangin ng pag-akyat sa langit dahil sa kanyang personalidad. 5,363. Sa paningin ng isang taong lubos na praktikal na tulad niya, walang tinatawag na awa. Sa kanyang mga mata, puro kalamangan at kahinaan lamang ang mayroon. Hanggat tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan, hindi siya magdadalawang isip na kumilos. Ang dahilan kung bakit hindi siya gumawa ng anumang hakbang ngayon ay dahil hindi niya pa nauunawaan ang sitwasyon at hindi maaaring kumilos ng padalos-dalos. Matapos ang maraming panghihikayat, sa wakas ay nahikayat na umalis si Woking. Siyempre, hindi talaga siya umalis, kundi pansamantala lamang siyang napayapa. Dahil dito, espesyal na inutusan pa nga ni Jomar si Luther na magayos ng isang napakaliblib na tirahan para sa kanya, sa takot na baka may gawin ang taong ito na wala sa kontrol matapos makipagtagpo sa mga ordinaryong disipulo.
Tutal, hindi maliit na bagay ang mapanirang kapangyarihan ng isang bagong silang na eksperto sa kaluluwa. Bantayan mo siyang mabuti. Ano man ang gawin niya, iulat mo agad sa akin, babala ni Jomar. Si Terence ang pinakamalaking banta niya noon, pero ngayon ay si Woking na. Tutal, ang huli ay isang tunay na bagong panganak na soul expert, isang pag-iral na maaaring tunay na magbanta sa kanya. Paano natin siya mababantayan? Naging mapait ang ekspresyon ni Luther. Kung isa itong Golden Core expert, ayos lang sana, pero ang kabilang panig ay isang bagong silang na soul old monster. Madali niyang mapapatamba si Luther gamit lang ang isang kamay. Paano niya ito mababantayan? Hindi mo kailangang bantayan ang bawat galaw niya. Siguraduhin mo lang na hindi siya maaabutan ng ibang mga disipulo ng sekta natin, lalo na't huwag mo siyang hahayaang makalapit sa paakyat na bangin sa langit. Alam din ni Jomar na medyo sobra na ang kahilingang ito, pero kailangan itong gawin. Hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Woking at Terence, pero hindi madali para sa kanila ang pakitunguhan. Kung magsasanib puwersa sila, kahit si Jomar ay magkakaroon ng matinding sakit ng ulo. Oo. Nag-aatubiling sumang-ayon si Luther. Hindi makatotohanan para sa kanya na bantayan si Woking gamit ang kasalukuyan nitong lakas. Gayunpaman, maaari niyang baguhin ang kanyang paraan ng pag-iisip at tumuon sa mga kaina-hinalang taong maaaring malapit kay Woking tulad ni Reggie. Ang hindi niya alam ay noong sila ni Jomar ay nag-aabang ng oras kay Woking, si Reggie ay nakapunta na sa bangin ng langit nang marinig niya ang balita. Ibinalita niya ng detalyado kay Terence ang lahat ng nangyari kay Woking. Hehe, hindi naman masama. Bahagyang ngumiti si Terence. Bagamat medyo hindi inaasahan na mabilis na nakarating si Woking sa bagong antas ng soul stage, hindi siya nagulat dito. Tutal, siya naman ang nagbigay sa kanya ng pinakamataas na antas ng ginintoang core. Nang sabihin niyang tama siya, ang tinutukoy niya ay ang saloobin ni Woking sa paglalakbay na ito. Ipinakita niya ang kanyang katapatan. Hindi naman masama ang mabilis na pagbuo ng isang bagong silang na kaluluwa. Gulat na gulat si Reggie. Sa buong sekta ng Berdeng Ulap, siya marahil ang pinakakilala kay Woking bukod kay Terence. Isa pa rin siyang maagang gold core tulad niya noong isang taon, ngunit sa isang kisap mata, isa na siyang bagong silang na halimaw na may lumang kaluluwa. Paano niya ito matatanggap? Ang sinasabi ko ay maganda ang ugali niya. Paliwanag ni Terence. Kahit alam niyang si Woking ay isang taong marunong umangkop sa kasalukuyang sitwasyon, hindi naging arrogant ang lalaking ito matapos mabuo ang kanyang bagong silang na kaluluwa. Masunurin pa rin siya na napakabihira. Tila hindi nasayang ang lahat ng gamot. Isa siya sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Reggie nang marinig ito. Nagtataka siya kung bakit kinailangang pumunta si Woking para makita si Terence, ngunit bigla niyang naintindihan ngayon. Tiningnan niya si Terence nang may mas respeto. Nagawa niyang paamuin ang isang henyo na tulad ni Woking tunay ngang hindi maintindihan ang kanyang nakatatandang lolo. Hindi naman masama. Tumanggaw si Terence. Dahil dumating na si Woking sa North Island, hindi na kailangang itago ang ganitong bagay. Mas makabuluhan kung ipapaalam ito ng hayagan. Dahil sa isang makapangyarihang tagasunod, hindi lamang niya matatakutin ang mga kalaban, kundi mapapatibay din niya ang kanyang sariling kumpiyansa at pagkakaisa. Para itong pagpatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Makapangyarihan ang lolo sa pakikipaglaban. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa si Reggie. Bumantong hininga siya sa paghanga at natuwa na hindi siya tumaya sa maling tao. Dahil kaya pa nga ni Terence na kumuha ng isang baguhang eksperto sa soul stage tulad ni Woking, hindi magiging problema para sa kanya na harapin si Jomar, na isa ring baguhang eksperto sa soul stage. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Terence. Mukhang wala namang pakialam si Terence, sayang lang para sa isang taong kasing level niya na ma-excite sa ganitong bagay. Lolo Maestro, ano ang susunod nating gagawin? Gusto mo bang kontayin ko si Woking? Agad na tanong ni Reggie nang may masayang loob. Sa tingin mo ba ay makokontak mo siya? Tumingin sa kanya si Terence. Medyo mahirap yan. Agad na binuhusan si Reggie ng isang balde ng malamig na tubig. Kahit sa mga daliri ng paa niya, alam niyang gagawin ni Luther ang lahat para pigilan siyang makipag-ugnayan kay Woking. Bukod pa rito, hindi siya sapat ang lakas, kaya imposibleng makapasok siya ng pilit.
Madaling sabihin na contaken si Woking, ngunit napakahirap gawin. Walang dapat ipagmadali. Huwag kang mainipin. Ngumiti si Terence. Kahit na matagal na silang walang kalaban-laban, sa totoo lang, sila naman ang may pagkukusa. Ngayong dumating na si Woking, mas lalo pa itong nababahala. Ang dapat na mag-alala ngayon ay si Jomar, hindi siya, kaya hindi na kailangang magpanik. Maaari na lang siyang maghintay at makita. Sige, sabi niya. Medyo nahiya si Reggie. Bihira ang dumating na isang malakas na puwersang panlaban tulad ni Woking. Naisip pa niya na kaya niyang makipagbuno kay Jomar. Para sa isang katutubo ng maliit at sinaunang mundo ng pastahan na tulad niya, ang pagpigil ng isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa ay malalim ang ugat. Kahit na palagi siyang may inisyatibo sa nakaraang sitwasyon, natatakot pa rin siya at palaging nararamdaman na hindi sapat ang lakas ng kanyang koponan. Ngayon, sa wakas ay mayroon na siyang bagong silang na eksperto sa kaluluwa na kapantay niya, at ang kanyang saloobin ay ibang-iba na ngayon kaysa dati. Hindi napigilan ni Terence ang matawa, sentimo hindi niya inakalang ang isang mabuting matandang tulad ni Reggie, na ang alam lang ay protektahan ang sarili, ay magkakaroon ng maladigmaang panig. Pero kung iisipin, kahit napilitan siyang pumanig kay Jomar, ayaw pa ring makipagdigma ni Terence. Tutal, hindi naman peke ang relasyon niya sa paaralang Chindia ng North Island. Mas makakabuti kung mareresolba nila ito ng mapayapa. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata. Nanatili si Woking sa Green Cloud School sa North Island ng ilang araw. Bagamat bihira siyang makipag-ugnayan sa mga ordinaryong disipulo ng Green Cloud School dahil sa sinasadyang mga kaayusan ni Luther, at wala siyang pagkakataong direktang makipag-ugnayan kay Reggie, hindi siya mapipigilan ni Luther kung talagang gusto niyang gumawa ng isang bagay gamit ang kanyang lakas. Kung hindi lang dahil ayaw niyang makipag-away kay Jomar sa ngayon, malamang ay napilitan na si Woking na pumasok sa paakyat na bangin sa langit. Kahit napiliin niyang huwag munang gumalaw sa ngayon, hindi magiging mahirap para sa kanya na malaman ang kasalukuyang sitwasyon ni Terence. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring nakulong si Terence sa paakyat na bangin, ngunit mayroon pa rin siyang kalamangan sa komprontasyong ito kay Grand Elder Jomar. Mabuti na lang at hindi maglalakas loob si Jomar na gumawa ng kahit ano sa kanya. Gayunpaman, hindi rin makalabas si Terence sa paakyat na pormasayo ng langit, na marahil ang tanging panalo ni Jomar. 5,364. Dahil sa resultang ito, medyo naging panatag si Woking. Naglakbay siya ng libu-libong milya upang ipahayag ang kanyang katapatan kay Terence. Kung si Terence ay papatayin ng matandang si Jomar, na may kalamangan sa sariling kampo, iyon ay magiging isang tunay na kapahamakan. Gayunpaman, kahit na si Terence ang may inisyatibo, hindi nila maaaring ipagpatuloy ang ganito. Nagtanong-tanong na si Woking tungkol sa pag-akyat ng langit sa isang baitang na pormasayon. Alam niyang ang pormasyong ito ay lubhang kamangha-mangha, at kahit ang isang bagong silang na halimaw na may matandang kaluluwa ay maaaring hindi makatakas dito. Bagamat si Terence ay hindi maarok at misteryoso, isang bagay ang sigurado. Hanggang ngayon, ang kanyang kaluluwa ay malayo pa rin sa antas ng isang bagong silang na soul cultivator. Ang makatakas sa pormasyong ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kung wala siyang kumpiyansa na basagin ang pormasayon, ang kaunting inisyatibong ito ay magiging walang silbi. Dahil pumunta siya sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island upang ipakita ang kanyang katapatan, hindi na maaaring maghintay at walang gawin si Woking. Kung hindi niya man lang makita si Terence sa huli, masasayang lang ang oras niya sa pagpunta rito. Ang pagsalakay sa kalangitan sa Ascension Cliff ng may puwersa ay isang maling pagpili, at hindi man lang naisip ni Woking na hanapin si Reggie. Hindi niya alam kung isa ito sa mga tauhan ni Terence, at ang tanging magagawa niya ay hanapin si Jomar. Bilang isang baguhang eksperto sa soul stage, hindi naging mahirap para kay Woking na makita si Jomar. Kung tatanggi si Luther, maaari niya itong takutin at pilitin si Jomar na sumunod na magpakita. Sa totoo lang, hindi niya ito kailangang pilitin. Si Luther mismo ang masunuring pupunta para imbitahan si Jomar palabas. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga. Matapos ang personal niyang karanasan noong nakaraan, alam na alam ni Luther na walang lugar para sa negosasyon sa harap ng kabilang panig. Kung tutuusin, hindi naman sila magkapantay.
Kahit ano pa ang hilingin ng kabilang panig, kailangan niya lang itong gawin ng masunurin, at natural na hahawakan ito ni Jomar. Kung hindi, kung talagang magdesisyon siya ng mag-isa at magagalit si Wooking, kahit si Jomar ay maaaring hindi siya maprotektahan. Nasanay ka na bang manatili sa Green Cloud School sa North Island ng ilang araw, walang awa? Tumawa si Jomar habang nagpapalitan ng mga magagandang salita. Hindi mahalaga kung sanay na ako o hindi. Nandito ako para makita ang iyong Marshall Grand Uncle, hindi para mamasyal at magsaya. Gaya ng dati, hindi siya binigyan ni Wooking ng kahit anong mukha. Hehe, ang kaibigan kong si Wooking ay talagang tapat sa kanyang salita. Ang bilis mo pa rin magsalita, natatawang sabi ni Jomar. Bilang mga nangungunang nilalang sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, ang mga lumang halimaw sa bagong silang na Soul Realm ay may kanya-kanyang itinakdang mga patakaran kapag nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa kasamaang palad, ang mga patakarang ito ay hindi gumana kay Wooking. Sa madaling salita, hindi niya nga alam ang mga patakaran sa aspetong ito. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Hindi ako magaling sa mga salita, patawarin mo ako, Elder Chen. Pero kailangan ko ulit itanong sa iyo, kailan ako makakapunta sa pataas na bangin sa langit? Tanong muli ni Wooking. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noong nakaraan na depende kung kailan lalabas ang Grandmaster ni Terence? Hindi ko alam kung ano ang relasyon nila ni Wooking, pero siya pa rin ang Grandmaster ng aking Ancient Green Cloud Sect, at kailangan ko siyang isipin. Sana mapatawad mo ako. Sabi ni Jomar na parang iniisip niya si Terence. Ah, talaga. Pero narinig ko ang mga disipulo ng sekta ng Berdeng Ulap mula sa North Island na nag-uusap tungkol sa kung paano hindi nagkaroon ng magandang relasyon si Elder Chen sa iyong Grandmaster na si Terence, at maging ang iyong vice leader na si Dustin ay inalagaan ni Terence, tama ba? Walang awang ibinunyag siya ni Wooking. Ano? May ganoong bagay ba? Nagkunwaring nalilito si Jomar at palihim na tinitigan si Luther. Bago ito, naisip niya na ang kakayahan ng personal na disipulong ito ay pambihira at kaya nitong humawak ng malalaking responsibilidad. Sa huli, hindi niya kayang hawakan ang isang maliit na bagay. Sayang din siya. Ngumiti ng mapait si Luther. Kanina pa niya iniisip ang lahat ng paraan para mapigilan ang mga disipulo ng kanyang sekta na makipag-ugnayan kay Wooking, ngunit hindi niya mapigilan ang mga disipulo sa pagtsitsismisan. Maayos pa rin ang mga disipulo mula sa paksayon ng pamilya Chen, ngunit ang maraming lokal na paksayon ay hindi magiging ganoon kasunod. Sa kakayahan ni Wooking, natural na malalaman niya kung may magsasalita tungkol sa kanya. Hindi siya dapat sisihin dito. Gayunpaman, dahil nakatitig sa kanya si Jomar, na ipagpatuloy na lamang ni Luther ang pag-uusap. Gayon din, nagkunwari siyang naguguluhan at sinabing, hindi maaari, di ba? Kahit na hindi pa opisyal na nagkikita ang Grand Elder at ang Marshall Grand Uncle, iyon ay dahil abala ang Marshall Grand Uncle sa kanyang closed-door cultivation pagdating niya. Hindi pa nga sila nagkikita, kaya paano magkakaroon ng anumang alitan? Kung gayon, ano ang nangyayari kay Chen, ang Deputy Sect Leader? Tiningnan ni Wooking ang kanilang mga ekspresyon. Naku, wala rito si Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta. May usapan siya, kaya malamang mga chismis lang ang mga narinig mo. Madalas na walang kwentang sinasabi ang mga disipulo niya ng mag-isa. Patawarin mo sila. Sinubukan siyang lokohin ni Luther. Tumingin ng diretso si Wooking sa mga mata niya, at hindi man lang siya tinangkang tignan ni Luther. Dahan-dahan niyang sinabi, nagsisinungaling ka. Ah! Nagulat si Luther, ngunit agad niyang pinilit ang isang ngiti at sinabing, siguro nagbibiro ka, Ice Elder. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Wala akong itinatago. Hindi nagsalita si Wooking. Sigurado siyang nagsisinungaling ang kabilang panig. Gayunpaman, dahil determinado ang kabilang panig na itanggi ito, walang paraan para ilantad niya ito ng personal, maliban na lang kung makahanap siya ng saksi para harapin ito ng personal, o hanapin si Dustin. Sa kasamaang palad, wala sa dalawang bagay na ito ang makatotohanan. Mukhang malinaw na ang lahat ngayon. Mga disipulo lang na nagsasalita ng kalokohan. Wooking, hindi mo kailangang seryosohin yan.
Kung may balita tungkol kay Terence, ipapaalam namin agad sa iyo. Pasensya na po, sa wakas ay humakbang si Jomar at sinabi. Sa puntong ito, natural na wala nang masabi pa si Woking, kaya tumalikod na siya at umalis. Matapos umalis ng matagal si Woking, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Luther. Nag-aalala niyang sinabi, Guro, hindi madaling lokohin itong si Woking. Nag-aalala ako na baka mas marami pa siyang gawin sa hinaharap. Higit sa lahat, nasa bagong silang pa lang siyang soul stage. Hindi ko siya mapipigilan kahit gusto ko. Paano kung may gawin talaga siyang hindi tama? Ano ang dapat nating gawin? Anong ibig mong sabihin? Utusan mo ang lahat ng tao sa ibaba na tumahimik. Kung may maglalakas loob na magchismis, papuntahin mo sila sa matandang ito. Malamig na sanggal ni Jomar. Pero paano naman si Reggie? Ang dakilang elder na si Jomar mismo ang nagbigay ng utos. Sa teorya, walang sinuman sa buong sekta ng Berdeng Ulap, mula sa Golden Core stage hanggang sa mga normal na disipulo, maging ito man ay House Chen o ang mga lokal na paksayon, ang maglalakas loob na sumuway sa kanya. Gayunpaman, si Reggie ay isang exception. Malinaw na siya ay nasa panig ni Terence, at sila ay magkakaugnay sa mabuti o masama. Paano siya matatakot sa utos ni Jomar? Kung hindi siya makikinig, ikaw mismo ang bahala sa kanya. Tumigas ang mga mata ni Jomar. Kung hindi lang dahil sa pagiging hostage ni Dustin, kung hindi lang dahil sa takot niyang hindi maligtas si Dustin kung tuluyan siyang mag-away kay Terence, matagal na sana siyang kumuha ng mag-aalaga sa pabaya na si Regina ito. 5,365. Oo. Nanginig ang puso ni Luther. Naisip niya, paulit-ulit ko nang binaygo si Jomar. Kung hindi ko man lang kayang harapin ang napakaliit na bagay na ito, wala na talagang masasabi pa. Gayunpaman, lumabas na ang pagpigil kay Reggie na makipag-ugnayan kay Woking ay hindi isang maliit na bagay, lalo na't hindi ito isang simpleng bagay. Para maging mas tumpak, hindi naman mahirap pigilan si Reggie na makalapit kay Woking. Gayunpaman, paano kung si Woking ang magkusang pumunta kay Reggie? Hindi pa ito naisip ni Woking noon, ngunit matapos marinig ang mga chismis, kahit ang isang tagalabas ay masasabing kakampi ni Terence si Reggie. Sa sitwasyong ito, ang pinakamahusay na paraan upang kontaken si Terence, maliban sa pagpilit na dumaan sa bangin ng ascension sa langit, ay sa pamamagitan ni Reggie. Hindi siya mapigilan ni Luther. Hindi siya nang ahas na pigilan siya, at wala siyang magawa. Nakatingin lamang siya habang kinakausap ni Woking si Reggie. Wala siyang magagawa. Matapos marinig ang balitang ito, si Jomar, ang dakilang matatanda, ay hindi na makaupo pa. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Ano ang relasyon ni Woking at Terence? Pumunta siya roon ng malayo mula sa Nakajima para lang makita si Terence, at hindi man lang niya ito may tulak palayo matapos siyang itulak ng ilang beses, at ngayon ay hindi pa siya umaalis. Tapos na ba ito? Siya man o si Luther, pareho nilang sinubukang alamin ang eksaktong relasyon ni Terence at Woking noong nakaraang dalawang pagkikita nila. Nakakalukot na tahimik lang si Woking at hindi nagbunyag ng anumang panloob na impormasyon. Guro, hindi po tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Masyadong mapanganib na iwan ang isang hindi matatag na bagay dito. Kailangan nating humanap ng dahilan para hikayatin siyang umalis sa lalong madaling panahon, sabi ni Luther nang may mapait na mukha. Kapag naharap sa isang baguhang soul cultivator tulad ni Woking, wala talaga siyang paraan para harapin ito. Talagang nahuhumaling siya sa sarili, at sa kalaunan, mapapahamak siya. Sa tingin mo ba ay mapapaalis mo ang Diyos ng salot na ito dahil lang sa gusto mo? Siyempre, gusto ni Jomar na maalis si Woking sa lalong madaling panahon, ngunit sa ugali ni Woking, paano siya makakaalis kung hindi niya makikita si Terence? Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi makatotohanang pakawalan siya kung hindi niya nakikita si Terence. Ginoo, bakit hindi na lang natin siya hayaang umakyat sa bangin? Mungkahi ni Luther. Napaka-inosente mo. Sa tingin mo ba aalis siya ng masunurin pagkatapos makita si Terence? Sa kasalukuyang sitwasyon, kung talagang maayos ang relasyon nila ni Terence, hindi ba siya mananatili at tutulungan si Terence?
Hindi ba't magiging malakas tayong kalaban niyan? Napangisi si Jomar sa mungkahi nito. Hahayaan ba ni Woking na makipagkita kay Terence? Hindi niya gagawin ang isang bagay na ganoon katanga hanggat wala siyang laman sa utak niya. Iisa lang ang magiging resulta, hindi atras ng masunurin si Woking, pero si Terence ay magiging parang tigreng tinubuan ng pakpak. Sapat na ang sarili ni Terence para makaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Kung talagang kailangan niyang harapin si Woking na nasa orihinal na yugto ng pagiging sanggol, ano ang magagawa niya? Guro, sa tingin ko talaga ay hindi naman imposible. Makahulog ang sabi ni Luther. Ano? Kumunat ang noo ni Jomar. Gayunpaman, nang makitang medyo matatag ang ekspresyon ng kabilang panig, sinenyasan niya ang kabilang panig na magpatuloy. Guro, kung isasantabi mo si Woking, ang ating negosasyon kay Terence ay umabot na sa isang punto. Ang kalagayan ni Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta, ay lumalala sa bawat araw, at hindi na natin ito maaaring patagilan pa. Kailangan nating makahanap ng paraan para makawala sa sitwasyong ito, at itong si Woking ang pumunta sa atin, sabi ni Luther. Maging mas espesipiko ka, agad na napukaw ang interes ni Jomar. Oo, dahil isa itong negosasyon, palaging may mga konsesyon at kompromiso. Sa tingin ko ay maaari tayong gumawa ng mga konsesyon at hayaan si Woking na pumunta kay Terence, ngunit ang kondisyon ay dapat pagalingin ni Terence ang pangalawang pinuno ng sekta na si Chen, sabi ni Luther. Sa tingin mo ba papayag si Terence? Malalim ang iniisip ni Jomar. Depende sa iniisip niya. Alam ng lahat na ikaw ang haligi ng aming sekta ng Berdeng Ulap, Panginoon. Kung wala ang iyong pagsang-ayon, walang sino man ang maaaring manatiling matatag dito. Kaya kung nais ni Terence na magkaroon ng maayos na pundasyon sa aming sekta ng Berdeng Ulap, kailangan niyang makipagkasundo sa iyo. Kung bibigyan natin siya ng angkop na paraan palabas, tiyak na susuko siya, pagsusuri ni Luther. Pero paano kung may iba siyang intensyon? Kumunat ang noo ni Jomar. Wala nang masasabi pa. Ano man ang mangyari, kahit papaano ay masubukan natin ang ugali ng kabilang panig. Para masira ang laro, ang unang hakbang lang ang magagawa natin. Ano sa palagay mo, Panginoon? Maingat na mungkahi ni Luther. Nasa isang pasibong posisyon na sila noon, at ngayong nandito na si Woking, mas lalong lumala ang sitwasyon. Dahil wala na silang ibang magawa kundi ang unang kumilos, mas mabuting maging diretso na lang sila at subukan ang paninindigan ng kabilang panig. Bangulong sandali si Jomar sa sarili. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Dustin, hindi talaga matalino na ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay. Sa huli, tumango na lang siya at sinabing, ganito na lang natin gawin. Kausapin mo sila, pero tandaan mo na hindi lang natin sila dapat subukan. Ang pinakamahalaga ay ang mabilis na pag-iisip ng paraan para mailayo si Woking. Hanggat wala siya, ang lahat ng iba pa ay magiging problema natin. Maaari natin itong pag-usapan kahit anong gusto natin, at baka kailangan ko pang pumunta at makita si Terence mismo. Ang ibig niyang sabihin ay hanggat kaya niyang lokohin si Woking, isang malaking banta mula sa labas ng mundo, hindi makakatakas si Terence mula sa kanya, isang bagong panganak na Soul Stage Grand Elder, gaano man ito kalakas. Naiintindihan ko. Agad na tinanggap ni Luther ang utos at umalis. Medyo nagulat si Reggie sa pagtanggap ni Luther. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang mabuti, naramdaman niyang makatwira naman ito. Tutal, kahit si Woking, isang baguhang eksperto sa kaluluwa, ay naglakbay ng libu-libong milya para tulungan sila. Kung patuloy na magtatagal at tatangjing sumuko ang panig ni Jomar, sila ang magdurusa sa huli. Sa pagkakataong ito, hindi na magpapaligoy-ligoy pa si Reggie tulad ng dati. Dinala niya si Luther kay Terence at hiniling dito na makausap si Terence ng harapan. Lolong matatanda, gusto mo bang pagalingin ko si Dustin? Napataas ang kilay ni Terence sa sinabi ni Luther. Oo, alam mo rin na wala rito ang pinuno ng sekta na si Hong, at ngayon ay ganito rin si Deputy Sect Leader Chen. Walang sino man sa buong sekta ng Green Cloud sa North Island ang kayang pamahalaan ang malalaki at maliliit na gawain.
Kahit anong uri ng hindi pagkakasundo ang mayroon ka sa Grand Elder, sa huli, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang ating sekta ng Green Cloud, hindi ba? Sa napakalaking sekta, hindi maaaring wala ni isang maayos na tao para tumanggap ng mga bisita mula sa labas, hindi ba? Ang mukha ni Luther ay puno ng tame time at mabuting payo. Ano ang mga kondisyon? Casual na tanong ni Terence. Sinabi ng Grand Elder na hanggat kaya mong gamutin ang deputy sect leader na si Chen, maaari siyang umatras at hayaang pumunta rito si Woking para makita ka, ngumiti si Luther. Ito lang. Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. Siyempre, hindi lang ito ang kondisyong nakuha ni Luther mula kay Jomar. 5,366. Kung tungkol lang ito kay Woking, hindi ito magiging kaakit-akit sa pananaw ni Terence. Gayunpaman, ito ay isang negosasyon, at hindi niya basta-basta maipapakita ang kanyang kita sa simula pa lang. Napakatanga naman yan. Kung ito lang ang kaya mo at wala ka man lang kahit katiting na sinseridad, hindi mo na kailangang ituloy ang usapang ito. Elder Lu, umalis ka na, singit ni Reggie. Huwag kang mag-alala. Bago ako pumunta rito, sinabi rin ng Grand Elder na personal siyang makikipagkita sa iyo pagkatapos mong paalisan si Woking. Tiyak na bibigyan kanya ng kasiya siyang sagot sa oras na iyon. Ano sa palagay mo? Mabilis na dagdag ni Luther. Para kay Terence, ang pagpapakita ni Jomar ay isang mas kanais-nais na kondisyon kaysa sa pagpapakita ni Woking sa bundok. Ito lamang ang paraan upang makumpirma ang katayuan ni Terence bilang isang dakilang tiyuhin mayor ng Tago, maliban na lamang kung si Jomar ay maging masungit. Siyempre, hindi masyadong inisip ni Terence iyon. Pangarap lang nina Jomar at Luther ang mga iyon. Wala kang ebidensya, mahinang sabi ni Terence. Huwag mong sabihin na gusto pa rin ng Martial Lord na magsulat ng nakasulat na pangako si Grand Elder para sa iyo. Kumunat ang noo ni Luther. Hehe, kaysa maniwala sa nakasulat na kasunduan, mas mabuting maniwala na lang ako sa multo. Paano kung ganito? Hayaan mo munang makita ako ni Woking, at saka na natin pag-usapan ang iba pang mga bagay, desisyon ni Terence. Ito. Nagatubili sandali si Luther, saka tumango at sumang-ayon, sige, bilang pagpapakita ng sinseridad, atras muna kami. Gayunpaman, hihintayin namin ang susunod mong tugon. Malinaw ang kahulugan kung patatawarin ni Terence si Woking ng tapat, maaari nilang ituloy ang susunod na hakbang ng negosasyon. Kung hindi, para na rin ito tuluyang hindi pagkakasundo, at wala nang dapat pag-usapan. Sige, tumango si Terence. Kahit na sila ay nakulong sa langit sa isang hakbang na pormasayon, wala siyang balak na iwan si Woking para tulungan sila. Kung ikukumpara sa panig na ito, si Linlin, na nananatili sa sekta ng Espada ng Niebe, ay mas nangangailangan ng proteksyon ng bagong dating na eksperto sa soul stage na si Woking. Tutal, naroon pa rin ang malaking nakatagong panganib, si Janfeng. Bukod pa rito, mayroon siyang isa pang konsiderasyon. Natatakot siyang baka bigla na lang lalaban si Woking kay Jomar. Bagamat isa na siyang bagong dating na eksperto sa soul stage, kakalusot pa lang niya, at hindi pa matatag ang kanyang pundasyon. Sa panahong iyon, hindi lamang nangangahulugan ito na tuluyan siyang makikipaghiwalay sa sekta ng Berdeng Ulap ng North Island, kundi ang tiyak na magdurusa ay si Woking. Walang magiging benepisyo. Napakahusay ni Luther, at mabilis niyang natawag si Woking. Siyempre, walang identity token si Woking, kaya nakatayo lang siya sa labas ng pormasayon at nakakausap si Terence. Kung hindi, baka hindi siya makaalis. Boss Terence, natutuwa akong maayos ka. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Woking nang makita niyang ligtas at maayos si Terence. Bagamat alam niyang hindi ganoon kadaling mapahamak si Terence ni Jomar, nag-aalala pa rin siya nang hindi niya ito makita. Ngayon, ligtas na rin ito sa wakas. Hehe, ano kayang problema ko? Ngumiti si Terence na pansin niya ang paraan ng pagtawag sa kanya ng lalaki, at halatang natutunan niya ito mula sa mga taong tulad ni Chester. Tila kinilala ng mayabang at sinaunang henyong ito ang kanyang posisyon, at ang kanilang relasyon ay hindi na lamang basta banta, gusto talaga niya maging tagasunod ni Terence. Kung gayon, ano ang kailangan mong gawin ko ngayon? Tulungan kang sirain ang pormasayon, o direktang harapin si Jomar.
Walang ugali si Woking na makipagpalitan ng mga salita. Kahit na ipinapahayag niya ang kanyang katapatan, magiging diretso at prangka pa rin siya. Wala kang kailangang gawin. Bumalik ka na sa Snow Sword Sect at tulungan mo akong alagaan ang mga cold. Hintayin mo lang ang oras mo, sabi ni Terence. Ang tuktok ng Snow Sword. Hindi lubos maintindihan ni Woking ang iniisip ni Terence. Iba na ang mga bagay ngayon, at siya na ang sentro ng pagtataksil matapos makarating sa North Island. Natural lang, hindi na kailangang magpatuloy sa pagpapanggap. Kung hindi lang dahil sa takot niyang masira ang mga plano ni Terence, malamang ay pinatay na niya si John Feng ng direkta at iniwan itong buhay. Kung hindi siya kikilos, hindi ka rin kikilos. Kahit ano pa ang maging reaksyon niya at ng Central, ang pangunahin mong gawain ay siguraduhin ang kaligtasan ng mga lineliner at ng sarili mong mga tauhan. Sa ngayon, wala ka ng ibang kailangang alalahanin pa, sabi ni Terence. Sige, naiintindihan ko. Naintindihan ni Woking. Bagamat hindi na nagbunyag pa si Terence, naiintindihan na niya ang iniisip nito. Ang hindi pagkilos sa ngayon ay nangangahulugan na magkakaroon ng malaking pagbabago sa pagitan niya at ni Central sa hinaharap, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Siya nga pala, bihira kang pumunta sa North Island. Hindi kita hahayaang sayangin ang oras mo, sabi ni Terence habang tinatawag si Reggie, na naghihintay sa gilid, at inabot ang 2 tableta kay Woking. Maraming salamat, boss. Nagliwanag ang mga mata ni Woking. Isang gintong core na may pinakamataas na grado, sa estriktong pananalita, ang pangunahing layunin niya sa pagpunta sa North Island. Bagamat medyo makatotohanan at kasuklam-suklam ang dating, hindi maikakaila na iyon ang katotohanan. Sa madaling salita, napaka-rasyonal niya, ngunit sa totoo lang, tubo lang ang iniisip niya. Hindi lang siya kasing ikli ng pananaw ng mga ordinaryong tao. Alam na alam ito ni Terence, pero wala siyang pakialam. Dahil siya ang boss, kailangan niyang magkaroon ng kaukulang istruktura at pagpaparaya. Hanggat ginagawa ni Woking ang kanyang makakaya, hindi niya ito pipigilan sa pagbibigay ng mga elixir. Tutal, hanggat kaya niya itong kontrolin, mas malakas si Woking, mas makakabuti ito para sa kanya. Matapos makuha ang 2 ginintoang core, hindi nagpahayag ng anumang pasasalamat si Woking. Yumuko lamang siya kay Terence ng tame time at umalis. Dahil sinabihan siya ni Terence na manatili at alagaan si Linlin, susundin niya ang sinabi nito. Malinaw na hindi niya kailangan pang makialam sa gulo sa North Island. Sa simula pa lang, alam na niya na hindi mapipigilan ng isang simpleng Jomar si Terence. Gamit ang 2 pinakamataas na uri ng Golden Elixir, kaya niyang umangat ng 2 antas sa maikling panahon, at maging isang mid-stage Nascent Soul Expert, salamat sa kanyang pambihirang talento. Mas lalo pang inaabangan ni Woking ang kanyang kinabukasan. Umalis si Woking, at mabilis siyang umalis. Hindi siya nagpaalam kahit kanino nang bumaba siya mula sa paakyat na bangin sa langit, at direktang naglaho sa abot tanaw sakay ng kanyang agila ng nyebe. Sige, oras na para simulan ang trabaho, sabi ni Terence habang nag-iinat. Ha! Kahit ngayon, natutulala pa rin si Reggie. Nakakagulat talaga ang 2 tableta na ibinigay niya. Kahit ngayon, gulat pa rin siya. Iyan ang maalamat na gintong core ng Supreme Grade. Sigurado siyang si Terence ang dakilang tiyuhin mayor ng kanyang sekta noon, at kahit hindi, kailangan niyang magkaroon ng koneksyon sa sekta ng Berdeng Ulap, ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang magduda. Anong klaseng halimaw si Terence para bigyan ang isang tao ng pinakamataas na antas ng gintong tableta, at 2 pa nga? Malamang hindi kayang tumanggap ng isang maliit na paaralan ng Berdeng Ulap sa North Island ang isang napakadakilang Diyos, hindi ba? Gusto mo rin ba ng mga gamot? Tumingin sa kanya si Terence. Hindi alam ni Reggie kung paano magre-react. 5,367. Sino ba ang ayaw ng mga gamot na pampagaling? Hindi pa kasama rito ang maalamat na gamot na pampagaling ng gininto ang ubod ng bagong silang na kaluluwa, kahit anong gininto ang ubod ay sapat na para magsunog ng insenso ang kanyang mga ninuno. Sa loob ng maraming taon, natigil siya sa maagang yugto ng Golden Core Realm, at hindi siya umusad. Sa isang banda, ito ay dahil sa kanyang likas na talento, na walang kapantay sa isang kakaibang tulad ni Woking, ngunit hindi naman talaga siya ganoon kasama.
Sa pinakamababa, nasa katamtamang antas siya. Ang susi sa kanyang kahirapan sa pag-unlad ay ang mga medicinal pills. Ano ang magagawa niya kung hindi niya makuha ang golden core? Ayan. Inihagis ni Terence ang ilang ginintoang core sa kanya pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok na ginawa niya, nakuha na ni Reggie ang kanyang pagsang-ayon at ipagkakatiwala sa kanya ang mahahalagang gawain sa hinaharap, kaya natural lamang na bigyan siya ng ilang tableta upang mapalakas ang kanyang lakas. Ano man ang mangyari, hindi sapat ang isang maagang ginintoang core. Ito. Iyan. Nawala ng malay si Reggie nang matupad ang kanyang pangarap ng walang anumang babala. Matagal bago niya nahuli ang gininto ang kaibuturan at napaiyak sa pasasalamat. Maraming salamat, Lolo Tito Guro. Hindi na kailangan. Deserve mo yan. Pwede ka nang humingi ng tulong, sabi ni Terence. Sino ang tinatawagan mo? Nagulat si Reggie. Si Luther, syempre. Ngayong pinalis na nila si Woking ayon sa gusto nila, malapit na ang oras para maghanda tayo. Nauubos na ang pasensya ng matandang iyon, di ba? Mahinang sabi ni Terence. Sa huli, pagkatapos niyang magsalita, dahan-daang naglakad ang mga tao patungo sa paakyat na bangin sa langit. Isa sa kanila ay si Luther, napasa ng walang malay na si Dustin sa kanyang likod. Ang matandang lalaking naglalakad sa harap niya ay si Grand Elder Jomar. Gaya ng inaasahan ni Terence, naubusan na ng pasensya ang dakilang matatanda. Sa katunayan, kahit wala ang hindi inaasahang paghinto ni Woking, handa na siyang makipagtagisan kay Terence. Kung tutuusin, hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ni Dustin. Kapag naubos ang sinaunang espiritu ng isang tao, natural na liliit ang kanilang katawan at unti-unting mamamatay. Hindi ito naiiba kahit sa mga makapangyarihang cultivator. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, wala itong iba kundi ang kanilang pisikal na sigla na mas malakas at mas matagal pa silang tatagal. Walang mahalagang pagkakaiba sa pagitan nila. Ngayon, ang pisikal na katawan ni Dustin ay nasa bingit ng kamatayan. Maging si Jomar ay walang magawa sa ganitong hindi pa naganap na sitwasyon. Kapag namatay ang pisikal na katawan ni Dustin, matatapos na ang lahat. Kahit nabuhay pa ang kanyang sinaunang espiritu, isa na lamang siyang nag-iisang multo at nakatakdang hindi magtagal. Ang mahalaga ay, paano maipapasa ang ganito kalaking responsibilidad ng pamilyang Chen sa isang nag-iisang multo. Walang anumang pagbati o salita, sina Jomar at Luther ay dumiretso sa paakyat na pormasayon ng langit at inilagay ang napakahinang si Dustin sa harap ni Terence. Halata ang kanilang mga intensyon. Kahit na personal na gumagawa ng hakbang ang Grand Elder, hindi siya masyadong nagpasikat. Bukod kay Luther, wala siyang dinalang ibang disipulo. Kung tutuusin, mula sa kanyang pananaw, mas kakaunti ang nakakaalam tungkol sa kanyang pakikipagkite kay Terence, mas makakabuti ito para sa kanya. Dapat ay may paraan ka para gamutin si Dongcheng, di ba? Maingat na sinuri ni Jomar si Terence mula ulo hanggang paa. Matagal nang nag-aaway ang dalawa, pero ito ang unang beses na nagkita sila. Ang batang aura na ipinapakita ni Terence ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa isang tingin pa lang, sigurado na siyang hindi isang sinaunang dakilang tiyuhin mayor ang lalaking ito, isa siyang tunay na binata. Siyempre naman. Tumanggaw si Terence. Kung gayon, simulan na natin ang paggamot. Diretsyong sabi ni Jomar. Oh. Huwag mong sabihing hindi ka makikipagnegosasyon sa akin. Napataas ang kilay ni Terence sa sinabi, at napangangarin si Reggie. Kahit na ang kabilang panig ay isang mataas at makapangyarihang Grand Elder, hindi na niya ito gaanong itinuturing na isang malupit na pinuno pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Hindi man lang siya humingi ng pinakasimpleng mga kondisyon para mapagaling si Dustin na sentimo tinatrato ba siya nito na parang isang tanga? Ano ang mga kondisyon mo? Tumingin si Jomar kay Terence nang may hindi maintindihang ekspresyon. Hehe, wala akong kailangan na kondisyon. Ibigay mo lang sa akin ang aking waste token, iyon lang. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi nakakagulat ang sagota sentimo sa ID, para na rin itong pagkuha ng pagsang-ayon ng mga awtoridad, kasama na ang Grand Elder. Si Terence na ngayon ang Grand Uncle Master ng sekta ng Taego, at wala nang maaaring magtanong sa kanya. Natural lang iyon.
Higit sa lahat, dahil sa ID, malaya siyang makakapasok at makakalabas sa bangin. Ang kalangitan na nasa isang baitang ay hindi na magiging hadlang, at iyon ang pinakamagandang bagay para kay Terence. Kung si Luther iyon, tiyak na gagamitin niya ang dahilan na wala ang pinuno ng sekta na si Zigen para palampasin siya. Gayunpaman, nakatayo roon si Jomar. Kung gagamit ng isang pinuno ng sekta bilang dahilan ang isang pinuno lamang ng sekta, gaano man ito katwiran pakinggan, magiging disbentaha pa rin ito. Kapag kumalat ang balita, pagtatawanan siya. Kung kaya mong gamutin si Dongcheng, bibigyan kita ng identity token. Diretso ang sagot ni Jomar. Bagamat sigurado siyang hindi isang dakilang tiyuhin mayor ng Taego si Terence, hindi ito mahalaga kumpara sa buhay ni Dustin. Sige, sabi niya. Mabilis na sagot ni Terence. Dati, ginawa nilang tagapagsalita sina Luther at Reggie para subukan ang isa't isa, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin sila nakakabuo ng conclusion. Ngayong personal na silang dalawa na ang humarap, ang negosasyon ay naging ilang salita na lamang. Napakasimple lang ng proseso ng paggamot kay Dustin. Palayain ang sinaunang espiritu ni Dustin na nakakulong sa espasyo ng Jade, at hayaan siyang bumalik sa kanyang pisikal na katawan. Magiging maayos din ang lahat. Gayunpaman, masyadong mahina na ang pisikal na katawan ni Dustin ngayon. Kahit nabuo pa ang kanyang sinaunang espiritu, hindi ito madaling makabawi sa maikling panahon. Nang bumalik ang kanyang sinaunang espiritu, nasa halos patay pa rin siyang estado. Ang tanging kaibahan lamang sa dati ay mayroon siyang hindi may lalarawang ugali. Hindi maintindihan ni Luther, ngunit sa paningin ni Jomar, madali niyang nakita ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Bago ito, si Dustin ay isang piraso ng bulok na kahoy na patuloy na nabubulok. Walang lunas para dito, kaya hinayaan na lamang niya itong malanta at mamatay. Ngunit ngayon, kahit na mukhang bulok pa rin ito ay muling sumigla na may sinag ng sigla. Pagkatapos nito, hanggat gumaling siya ng maayos, makakabawi siya sa normal sa lalong madaling panahon. Sige, ikaw na ang baalang tumyupad sa pangako mo, Grand Elder. Tinaas ni Terence ang isang kilay. Tama ka. Tiningnan ni Jomar si Luther, hudyat na ilabas niya ang walang malay na si Dustin. Matapos silang maglakad palabas ng kalangitan at paakyat ng paisa-isang hakbang, dahan-dahan niyang sinabi, bago yan, sana masagot mo ng tapat ang tanong ko. Magsalita ka, sabi niya. Sa kabilang banda, ang mukha ni Terence ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbabago. Sino ka? Tanong ni Jomar sa pinakagusto niyang itanong. Sa sandaling ito, kahit si Reggie ay hindi mapigil ang pigilin ang kanyang hininga. Ito ang tanong na nasa isip niya sa buong oras. 5,368. Mahinahong tiningnan siya ni Terence sandali bago ngumiti ng walang sinseridad. Nasabi ko na yan dati, ang iyong nakatatandang lolo. Mukhang hindi ko maririnig ang katotohanan. Nagbago ang ekspresyon ni Jomar, at biglang naging napakatindi ng aura ng buong pagkatao niya. Sa unang pagkakataon, walang pakundangang inilabas niya ang aura na pagmamayari ng isang bagong silang na halimaw na nasa Seoul. Napatalon si Reggie sa gulat. Isa siyang maagang Golden Core Stage Cultivator, at mahirap para sa kanya na tumayo man lang doon. Kung hindi dahil kay Terence na nakatayo sa tabi niya, baka lumuhad na siya. Tutal, ang lakas at takot ng isang bagong silang na Soul Old Monster ay malalim na nakaugat sa maliit at sinaunang martial world na ito. Anong problema? Kataas-taasang nakatatanda, binabawi mo ba ang sinabi mo? Ang ekspresyon ni Terence ay pareho pa rin ng dati, hindi natinag sa aura ng lalaki. Ang aura ng isang bagong silang na halimaw na kaluluwa ay wala sa kanyang mga mata, kaya wala siyang dapat ikagulat. Hindi ko masasabing binabawi ko ang aking pangako. Bilang isang matandang lalaki ng Green Cloud School sa North Island, kailangan kong suriing mabuti ang ganitong bagay. Kung papasukin ko ang ilang hindi kilalang tao, papunahin ako sa likuran. Bagamat kalmado ang tono ni Jomar, ang kanyang aura ay lalong nagiging matindi. Halatang-halata na hindi niya basta-basta hahayaang matapos ang bagay na ito. Para maging mas tumpak, wala siyang ganitong plano mula pa sa simula.
Totoo man o peke ang matandang tiyuhin ama ni Terence, determinado siyang huwag hayaang makapasok si Terence sa sekta ng Chindian ayon sa gusto niya. Tutal, hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre sa iisang bundok. Ang dahilan kung bakit hindi sila nag-away pagkalipas ng mahabang panahon, maliban sa pag-aalala ni Dustin, ay dahil sa kakaibang mga pamamaraan ni Terence. Ayaw niyang sumugal bago pa niya ito malaman. Kaya naman, hindi naging tamad si Jomar sa panahong ito. Naghanap siya ng lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa pagkuha ng sinaunang espirito, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita sa huli. Hindi ito kakaiba. Kahit na ang maliit na langho noong sinaunang panahon ay palaging nagbibigay pansin sa paglilinang ng primordial spirit at may iba't ibang pamamaraan ng primordial spirit, hindi pa nila naririnig ang mga brutal na pamamaraan tulad ng soul hukang hand at primordial spirit devouring. Tutal, ang pinakamalakas ay isang bagong silang na halimaw na may edad na sa kaluluwa lamang. Ang kanilang mga antas ay nasa pinakamataas na antas na ito. Paano kung magsaliksik pa sila? Dahil walang anumang impormasyon, ibig sabihin nito ay wala siyang tiwala sa sarili, kaya naman naging matyaga si Jomar sa lahat ng oras na ito. Ngayon lang tuluyang naubos ang kanyang pasensya. Totoo na ang hindi alam ay nangangahulugan ng panganib, ngunit hindi inisip ni Jomar na mahuhulog talaga siya sa isang simpleng Terence. Sa pinakamalawak na posibilidad, medyo magiging abala ito. Bilang isang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Realm, natural lamang na taglay niya ang kaabangan ng isang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Realm. Hehe, kahit anong sabihin mo, pareho pa rin ang ibig sabihin. Pagsunog ng tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Bilang Grand Elder, ang bilis mong nagbago ng ugali. Mukhang hindi galit si Terence, hindi niya inaasahan na tutuperin ng lalaki ang kanyang pangako, at iisa lang ang paliwanag kung magiging sapat ba siyang hanggal para magtiwala sa isang taong tulad niya. Ano man ang sabihin mo, dahil pinili mong makipag-away sa matandang ito, dapat ay matagal mo nang napagtanto ito, hindi ba? Hindi nakaramdam ng kahit kaunting pagkahiya si Jomar. Para sa isang taong kasing level niya, matagal nang naasa ang mukha niya. Ano ito? Nako, isa ka talagang bagong silang na halimaw. Mukhang kakainin mo ako. Nakakatakot, sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. Malapit ka nang mamatay, pero matigas pa rin ang ulo mo, malamig na singgal ni Jomar. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, si Reggie ay tuluyang nanigas sa kinatatayuan. Tinanggal na ng dalawang malalaking amo ang lahat ng pagpapanggap na mabait at handa ng kumilos. Ano ang dapat gawin ng isang maliit na tulad niya? Dapat ba siyang manatili upang tumulong o tumakas? Kung pag-uusapan ang pagtulong, alam ni Reggie na wala siyang magagawa gamit ang kanyang lakas. Magiging himala kung mananatili siya at walang gagawin, ngunit kung tatakbo lang siya ng ganito, mahirap itong ipaliwanag kay Terence. Isa siyang Golden Core Elder, kung tutuusin, at kailangan pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Sumulyap si Jomar sa nag-aalangan na si Reggie at biglang nagsalita, nabalitaan kong nagdala ka rin ng ilang mahuhusay na sekular na disipulo sa mundo. Kung ayaw mong makialam, hayaan mo silang magtago muna. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi sila magdudulot ng gulo sa hinaharap, hindi sila papanagutin ng matandang ito. Mabuti pa rin ang loob ko para tiisin ito. Ito ang katotohanan, binaliktad ni Jomar ang kanyang mga sinabi kay Terence dahil nahawakan na ni Terence ang kanyang kahinaan, at maging ito man ay katayuan o lakas, si Terence ay isang banta sa kanya. Sa isang banda, si Terence ay isang taong kwalipikadong maging kalaban niya, at kailangan niyang gamitin ang anumang paraan. Pero iba sina Amara at ang iba pa. Bagamat lahat sila ay mga tauhan ni Terence, si Jomar ay isang bagong silang na halimaw na may edad na sa kaluluwa. Magiging masyadong makitid ang kanyang pag-iisip kung may pakialam siya sa mga taong ito. Hindi lang ang pamilya Chen sa North Island, kundi ang buong paaralan ng Chindian ay walang kahalili. Hanggat natatanggol nila si Terence, hindi magiging banta sina Amara at ang iba pa kung walang pinuno. Sa halip, mayroon silang magandang potensyal, ang kapalit ay kaunting oras lamang para sanayin sila. Hindi na kailangan. Diretso lang ang sagot ni Terence. Sa katunayan, hindi pa dumarating sina Amara at ang iba pa.
Nasa kani-kanilang mga kwarto sila, nagpa-practice, at hindi pinapansin ang nangyayari sa labas. Oh! Hindi napigilan ni Jomar ang bahagyang pagkagulat, at ang sulok ng kanyang labi ay agad na napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Napakalupit mo kahit sa sarili mong mga nasasakupan. Talagang minamaliit ka ng matandang Panginoon na ito. Napakautak mo. Hindi gaanong kalakihan ang paakyat na bangin sa langit, at mas maliit pa ang sakop ng tumataas na bangin sa langit sa isang baitang. Kahit na dalawang ordinaryong eksperto sa Golden Core Stage ang lumaban, madali nilang malilinas ang lahat. Ngayon, kung ito ay isang bagong silang na halimaw na parang kaluluwa tulad ni Jomar, madali niyang masisira ang lugar na ito sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang kamay. Sa madaling salita, kung ang mga taong ito, kasama na si Reggie, ay mananatili rito, tiyak na masasangkot sila. Gamit ang kanilang lakas, walang sino man ang makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Sa paningin ni Jomar, ang mga ginawa ni Terence ay parang sentensya ng kamatayan, at ang salitang, malupit, ay angkop na angkop. Malupit at walang awa. Tumawa si Terence at tumingin sa bagong silang na matandang lalaki, sabi ko, may mali ka bang naintindihan, Grand Elder? Ah! Natigilan si Jomar. Hindi ko kailanman plinano na labanan ka. Kahit na mag-away tayo, kahit papaano ay sundan kita sa mga yapot ni Dustin. Bakit ko pa kailangang dumaan sa napakaraming problema? Seryosong sabi ni Terence. Ano? Kahit si Jomar ay hindi maiwasang mabigla sa tono ng pananalita niya. Totoo ngang hindi pa rin niya maintindihan ang kakaibang paraan na ginamit ng kabilang panig kay Dustin, pero isa siyang bagong silang na halimaw na kaluluwa. Naisip ba ng batang ito na magiging epektibo ang parehong paraan sa isang bagong silang na halimaw na kaluluwa? Masyado siyang inosente. Kung kaya niyang alagaan ng casual ang isang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Realm, magiging isa siyang walang talo na nilalang sa buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Sino kaya ang akala ng batang ito? 5,369. Ha. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Tugon ni Jomar at tumawa ng malakas. Ang dati niyang malakas na aura ay agad na naging mas galit at mabangis. Tumawa siya ng malakas at sinabing, kung may kakayahan ka, subukan mo. Habang nagsasalita siya, dahan-daang humakbang pasulong si Jomar, ngunit bago pa man siya matapos, ang buong katawan niya ay kumurap at tumawid ng ilang talampakan, lumitaw sa likuran ni Terence. Ito ang napakahusay na teknik sa paglaw ng katawan ng Green Cloud Skull sa Hilagang Isla, half-step jerk. Hindi pa tapos. Sa sandaling ito, ang dulo ng daliri ni Jomar ay nakaturo na sa likod ng ulo ni Terence. Isang napakatalas na puwersa ang agad na namuo at naging isang di magagaling na banal na sandata at pumutok, na agad na ikinamatay ni Terence. Parang nasa lalamunan si Reggie habang nakamasid siya mula sa gilid. Kalahating hakbang na pag-ikot, agarang pagpatay gamit ang daliri walang duda sa bilis at pinsala ng ataking ito. Sa harap ng isang kalaban na tulad ni Terence, na wala siyang kaalam-alam, ang bagong silang na halimaw na si Jomar ay hindi nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban. Ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya, na para bang ang taong nakatayo sa harap niya ay isang bagong silang na halimaw sa Soul Realm mula sa ibang sekta, isang malakas na kaaway na kapantay niya. Hindi mabagal ang atake ni Jomar, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Terence. Kahit na hindi siya gumamit ng anumang matinding pamamaraan ng paggalaw, madaling maiiwasan ni Terence ang agarang pagpatay ni Jomar gamit ang kanyang daliri sa isang galaw lamang. Gaya ng inaasahan, bahagyang umiwas si Terence sa atake ng daliri. Hindi ka naman mahina. Hindi nakakapagtaka na napakayabang mo. Pero kahit na makaiwas ka sa isa, iniisip ko kung makakaiwas ka ba sa 10. Lumitaw si Jomar sa itaas ng ulo ni Terence, nakatingin sa kanya. Sa sandaling ito, ang bawat dulo ng kanyang mga daliri ay naglabas ng isang malakas na puwersa ng daliri. Ito ang sukdulang bersyon ng Instant Finger Kill, 10-finger combo. Ang 10 daliring puwersa ay nagsanib puwersa at naging isang siksik na lambat ng siguradong pagpatay, tuluyang binalot si Terence, at iniwan siyang walang mapagtataguan. Hehe. Ang tiwala mo naman sa sarili mo, di ba? Hindi maintindihan ang boses ni Terence.
Paano ito nangyari? Namutla ang mukha ni Jomar sa gulat. Nahawakan na niya ang posisyon ni Terence gamit ang kanyang spirit sense. Kahit gaano pa siya kabiles, hindi siya dapat nakatakas ng walang pinsala. Paano siya biglang lumitaw sa itaas niya? Ano ba ito? Sa sandaling ito lang biglang gumanti ang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Bagamat mukhang hindi naiiba ang kabilang panig sa isang ordinaryong tao, isa pa rin siyang immortal na kaluluwa. Hindi masasabing mabagal ang reaksyon ni Jomar. Ang unang ginawa niya nang mapansin niyang may mali ay ang tumakas, ngunit sa kasamaang palad, masyado pa rin siyang mabagal. Binalot na ng isang hindi nakikitang higanteng itim na kamay ang tuktok ng kanyang ulo. Mabilis na nawala ng laman ang mga mata ni Jomar sa maikling sandali, at pagkatapos ay naging ganap silang walang buhay. Bumagsak ang buong katawan niya sa lupa, at hindi na siya gumalaw. Ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng kay Dustin. Nalungkot si Reggie at hindi alam kung ano ang sasabihin. Mula sa kanyang pananaw bilang isang bystander, ang labanang ito ay biglang nagsimula, ngunit ito ay natapos ng mas biglaan. Sa kanyang opinyon, gaano man kalakas si Terence, kailangan niyang dumaan sa isang mahirap na labanan upang patayin ang isang namumuong kaluluwa na matandang halimaw. Sino ang maaaring pumatay sa kanya ng ganito? Isa pa ba itong makapangyarihang nascent soul old monster? Bakit ka pa nakatayo doon? Ay drag siya palabas. Iniutos ni Terence. Ay drag siya palabas. Nanginginig si Reggie habang tinutukan si Jomar sa lupa. Kahit na siya ay walang malay sa sandaling ito, siya ay isa pa ring mataas at makapangyarihang Grand Supreme Elder, isang nascent soul old monster na nakatayo sa tuktok ng buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kailan nakatanggap ng ganoong paggamot ang gayong pag-iral? Ano pa? Iwanan mo dito para mabulok. Si Terence naman ay may kakaibang tingin sa mukha niya, alam mo ba kung ano ang susunod na gagawin? Ano ang dapat kong gawin? Blanko pa rin ang mukha ni Reggie, lahat ay biglang nangyari ngayon, at hindi siya handa sa pag-iisip. Hindi man lang sinabi ni Terence sa kanya kung ano ang gagawin noon, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang Grand Elder ay pinatay, at walang balita tungkol sa pinuno ng sekta. Hindi ba halata kung ano ang susunod na gagawin? Siyempre, ito ay upang sakupin ang Berdeng Ulap sekta sa North Island. Bihira para sa napakalaking power vacuum na lumitaw. Hindi mo maaaring isipin na hayaan ang iba na samantalahin ang pagkakataong ito, tama ba? Sabi ni Terence. Bago dumating sa Green Cloud sect ng North Island, wala siyang iniisip tungkol sa panloob na kapangyarihan ng sekta. Napilitan siya sa puntong ito ng sitwasyon. Kung hindi dahil sa paghahanap ni Jomar at Dustin ng sarili nilang kamatayan, hindi tututol si Terence na mamuhay ng payapa sa kanila. Ngunit ngayon, maging ang Grand Elder Jomar ay naging ganito. Kung hindi pa rin niya kinuha ang Green Cloud sect, masyado siyang mapagkunwari. Ano man ang mangyari, dahil nagpasya siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa sinaunang martial world, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay maayos na mga bagay para sa Green Cloud sect sa North Island. Sa halip na hayaan ang ibang tao na pumalit, ang pinakamahusay na kandidato para kay Terence ay natural na si Reggie. Para sa kanyang sarili, hindi niya ito magagawa sa kanyang sarili, syempre kailangan niya maging isang malakas na taga-suporta sa likod ni Reggie. Kung hindi, magiging isang malaking problema ang pagpapatahimik sa opinyon ng publiko. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tagalabas. Sakupin ng Green Cloud School sa Hilagang Isla. Gusto mo bang umalis ako? Nang marinig ito ni Reggie, lubos siyang natigilan. Isa lamang siyang elder na nasa pinakamababang antas ng maagang Golden Core stage. Bago ito, hindi niya kailanman inakala na makakaharap niya si Grand Elder Jomar, lalo na ang sakupin ng Green Cloud sect sa Hilagang Isla. Hindi man lang niya ito naisip. Natatakot ka ba na walang makukumbansi sa iyo? Naunawaan ni Terence ang kanyang mga hinala. Bagamat mabuting tao si Reggie na paprotekta sa kanyang sarili, pinili niyang kumampi rito ng walang pag-aalinlangan. Ang lalaking ito ay tiyak na hindi isang putik na magbubunga ng isang kasuklam-suklam na buhay. Sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon siyang malalaking ambisyon. Nawala ng malay si Reggie. Kailangan pa bang magtanong?
Dahil sa lakas niya, napakahirap na para sa kanya na makuha ang ilang kakampi. Tungkol naman sa pag-agaw sa Green Cloud School sa North Island, posible pa ba iyon? Ano pang aalanganin mo? Hilahin mo palabas ang lalaking ito. Sino ang maglalakas loob na suwiin ka? Itinuro ni Terence si Jomar na nasa lupa. Ah, tama. Nagliwanag ang mga mata ni Reggie. Hindi siya masyadong nakakakumbinsi sa sarili niya, ngunit ang Grand Elder sa lupa ay sapat na upang kumbansihin ang lahat. Ang malalakas ay iginagalang, at ngayong kahit isang bagong silang na halimaw na kaluluwa ay napatay na, sino sa sekta ang maglalakas loob na magkaroon ng anumang pagkadismaya? Hindi na kailangang pag-usapan ang mga lokal na paksayon. Ang mga taong ito ay mayroon ng iba't ibang reklamo, hayagman o palihim. Hindi lang nila ito ipinahalata dahil sa malupit na kapangyarihan ni Grand Elder Jomar. Kung may isang taong mamumukod tangi at magpapabagsak kay Jomar, kahit hindi sila magtaas ng kamay bilang pagsang-ayon, hindi nila ito tututulan. Tutal, iba ito sa likas na katangian ng isang panlabas na pagsalakay. Ito ay isang panloob na pakikibaka sa loob ng sekta, isang panloob na usapin. Kung tungkol naman sa pangkat ng pamilyang Chen, kahit ang kanilang pinakamayabang na Grand Elder ay natalo na. Para silang isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Ano ang magagawa nila? 5,370. Ang mga aura ng mga bagong silang na Soul Cultivator ay hindi lamang para sa palabas, may lakas lang sila ng loob na kalabanin si Terence dahil inakala nilang isa lamang itong manluloko na walang lakas. Sa madaling salita, ang mga ignorante ay walang takot. Sa katunayan, matapos maasikaso si Dustin, ang mga taong ito ay halos tumigil na. Ang tanging talagang tumatalon-talon ay si Luther, at ito ay dahil siya ang tagapagsalita para sa negosasyon ni Jomar. Kung hindi, kahit si Luther ay hindi maglalakas loob na maging aktibo. Tutal, walang sino man ang tanga, at naiintindihan ng lahat ang prinsipyo ng ang baril ay tumatama sa ibong nangunguna. Sino ang maglalakas loob na tumalon-talon nang malaman na si Terence ay hindi madaling pakialaman? Pero ngayon, gumamit si Terence ng mga konkretong pamamaraan para patunayan na hindi siya dapat paglaruan. Si Dustin ay isa lamang maliit na pagsubok sa kanyang kakayahan, at si Jomar ang tunay na problema. Ang buong proseso ay napakadali. Sa isiping iyon, hindi maiwasan ni Reggie na matuwa. Bagamat hindi parang totoo ang pagsakop sa sekta ng Qingyan sa North Island, hindi naman imposible kung si Terence ay isang malaking puno na sumusuporta sa kanya. Pero kaya ko ba talaga itong gawin gamit ang maliit kong lakas? Hindi pa rin masyadong kumpiyansa si Reggie. Dahil babala ang Grand Elder, sigurado siyang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon hanggat ang tao ay nasa mid-ores core stage. Pero ang problema ay masyadong mahina ang early ores core stage. Hindi pa sapat yan. Kaya ako mismo ang lalabas at kokontrolin ang sitwasyon. Hanggang doon lang, sabi ni Terence. Personal kang magpapakita. Nagulat si Reggie. Kahit si Jomar ay madaling natalo hanggang sa halos mamatay, at kung si Terence mismo ang magpapakita, ang banta na ay dudulot niya ay magiging napakalaki na kahit ang isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anuman, lalo na ang Golden Core at mga normal na disipulo. Ngunit ang problema, makakatakas pa kaya si Terence. Huwag mong kalimutan, nasa isang hakbang pa rin sila papunta sa Sky Formation. Kahit na madali niyang mapatay ang Grand Elder, hindi ibig sabihin nito na makakalabas si Terence sa formation. Ito ay dalawang magkaibang bagay. Ang tanging paraan para masira ang formasayon ay ang maabot ang langit sa isang hakbang lamang. Tama iyan. Kaya pwede na kayong pumunta at tipunin ang inyong mga tauhan. Pupunta ako roon agad. Ngumiti si Terence, puno ng kumpiyansa. Kung gayon. Sige. Mabigat na tumango si Reggie. Wala siyang dahilan para pagdudahan ang mga sinabi ni Terence, at kinaladkad niya palabas ang walang malay na si Jomar. Pumikit si Terence at huminga ng malalim habang pinapanood si Reggie na umalis. Inabot niya ang kanyang kamay hanggang sa madikit ito sa hindi nakikitang harang, at napaangat ang kanyang mga labi. Ang langit ay umaakyat sa isang baitang. Matapos itong pag-aralan ng matagal, dapat ay makalabas ka na rito, hindi ba? Hindi lamang sinasanay ni Terence ang kanyang essence spirit,
kundi ang soul-evoking hand din sa panahon ng time-breaking na ito sa One Step to Heaven formation, isa ito sa mga pinakamalaking problema niya. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na ibibigay sa kanya ni Jomar at ng iba pa ang kanilang mga ID tag. Siyempre, ayos lang sana kung hindi siya makakalusot walang pinuno ang sekta ng Qingyan, at hindi dapat maging mahirap para kay Reggie na makakuha ng identity tag. Bihira lang talaga makatagpo ng ganitong porma sayon, at kung hindi niya kayang lumabas mismo rito, siya pa rin kaya si Terence kung mapipilitin siyang dumaan sa likurang pinto. Sa teorya, ang tanging taong makakalusot sa hanay na ito ng mag-isa ay ang maalamat na figure na kilala bilang dakilang emperador sa Green Cloud School ng North Island. Tutal, ang hanay na ito ay siya mismo ang naglagay nito. Wala pang ibang nakarinig nito. Ayon kay Reggie, kahit ang isang bagong silang na halimaw na may lumang kaluluwa tulad ni Jomar ay hindi kailanman tunay na nakalusot sa porma sayon ng isang hakbang patungo sa langit. Sa katunayan, bihira siyang gumawa ng ganoong pagtatangka dahil iyon ang nasasakupan ng mga maalamat na figure. At ngayon, sa wakas si Terence na ang mauuna. Sa sandaling dumampi ang daliri niya sa porma sayon, naramdaman muli ni Terence ang mahiwagang pakiramdam ng pagiging napakalapit ngunit napakalayo. Matapos ang lahat ng oras ng paggalugad, hindi na bago sa kanya ang pakiramdam na ito. Naisip niya ang hindi bababa sa 100 paraan upang malagpasan ang hadlang na ito, ngunit lahat ng mga ito ay nabigo. Hindi ito basta-basta naisip. Ang pangunahing kadena ay nasa mismong lakas. Kung ang isang tao ay walang lakas na higit pa sa orihinal na yugto ng sanggol, imposibleng masira ang porma sayon na papunta sa langit sa isang hakbang. Ito marahil ang orihinal na intensyon ng maalamat na emperador na itayo ang porma sayon na papunta sa langit sa isang hakbang. Sa simula, wala sana'y magagawa si Terence kahit na napagtanto niya ito, ngunit dahil sa damo ng kamalayan, ang kanyang espiritu ng asensya ay mas mataas kaysa noong una siyang dumating sa sinaunang mundo ng martial arts. Kung pag-uusapan ng antas, nakabalik pa nga siya sa antas ng kanyang orihinal na katawan sa Sky-class Island, isang tunay na yugto ng profound. Kung hindi yun ang nangyari, ang kanyang kamay na pang-agaw ng kaluluwa ay hindi sana biglang naging ganito kalakas na kaya niyang alagaan ang isang bagong silang na halimaw na tulad ni Jomar ng ganoon kadali. Para sa sinaunang mundo ng mga pugilista, na sanay sa tuktok ng bagong silang na Soul Realm, walang dod ang isa ng halimaw si Terence ngayon, isang nakakatakot na halimaw na madaling tatagos sa buong kisame. Sa isang hakbang, lumipat si Terence mula sa kanyang Yuan Spirit patungo sa kanyang Yuan Spirit form at mabilis na bumuo ng isang napakanipis at mahabang Yuan Spirit thread. Kung ang isang tagamasid ay may sapat na mata, mapagtatanto nila na ang anyong ito ay halos kapareho ng noong inilabas niya ang kanyang Yuan Spirit. Tama, plano ito ni Terence. Malapit, ngunit ang mga mundo ay magkaiba ay mahiwaga, ngunit hindi ito maihahambing sa totoong projection. Ang kahirapan ay hindi nakasalalay sa kung kayang tawirin ng projection ang distansya, kundi kung matagumpay bang maicast ni Terence ang replika. Kahit na ito ay isang simpleng kopya lamang, kahit na ang epekto ay isa lamang 100 o kahit 1,000 ng orihinal, napakahirap pa rin nito. Kailangang malaman ng isa na ang Essence Spirit Projection ay nangangailangan ng isang espesyal na porma sayon upang magtagumpay, ngunit kinailangan ni Terence na umasa sa kanyang sarili. Walang sino man kundi si Terence ang makakaintindi sa hirap nito. Sa katotohanan, ang sandaling iyon ay tila napakatagal para kay Terence. Sa sumunod na sandali, isang hindi matukoy na sinulid ng espiritu ng asensya ang biglang lumitaw sa kabilang panig ng porma sayon. Ang sinulid ay lumaki sa bilis na nakikita ng hubad na mata, unti-unting nabubuo sa figure ni Terence. Pag-abot sa langit sa isang hakbang, nakamit. "Boss, aalis na ba tayo?" Biglang narinig ang boses ni Chester mula sa likuran niya. Napatingin sina Amara at ang iba pa nang may pinanibik sa kanilang mga mukha. Bagamat hindi gaanong nag-ukol ng enerhiya sina Terence at Jomar sa laban, at walang anumang ingay, kasinungalingan ang sabihing hindi nila ito namalayan. Dapat ay nasa closed-door training sila, pero nakikinig pala sila. "Oo, ipapakilala ko sa iyo ang magiging Green Cloud School ng Hilagang Isla," nakangiting sabi ni Terence. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."